na pong linya ang Yes. chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Nympha, magandang umaga sa atin lahat. Yan, good morning, sir. Sir, mamaya na natin sabihin ulit yung nagpapainit tayo ng ulo pagka Sunday. Sir, una, natawa na si Senator. Sir, yung pong una muna, na lumabas yung report na naaresto si Congressman Zaldico, and then ito pong si dating Speaker Martin Romualdez, nagsalita siya na, ayun, tinuro niya Congressman Zaldico, pati si dating Senate President Cheese Escudero. Sir, ano yung inyong analysis dito? Saan tayo papunta? Yung sa akin simple lang talaga sa Blue Ribbon Committee, siyempre ebidensya kung meron talagang ebidensyang pwede maipresenta. Di doon tayo pupunta. Sa punto naman ng o sa side ng Ombudsman at saka sa DOJ, ganun din siguro yung dapat nilang sundin, ano? Dahil may mga developments, mga bago, at kailangan i-pursue nila. And as we speak, I'm sure, ito yung pinupursue nila, kung ano yung ebidensya na pwede nila makalap para na sa ganon magkaroon ng at least yung konklusyon sa parte ng preliminary investigation. Opo. Kasi medyo malayo pa sa tingin ko So ito pong kay Congressman Martin Romualdez, di ba inimbitahan po siya ng Blue Ribbon Committee, hanggang imbitasyon hindi naman masabi na kasi nga kongresista. Ngayon nagsasalita po siya, sabi niya may alam daw siya, sa flood control ang pinag-uusapan natin, may alam daw siya noong nakarang administrasyon at yung ngayon, hindi daw po siya bababa ng mag-isa. So interesado ho ba kayo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at yung committee mismo na mapakinggan kung ano yung nalalaman niya at ipatawag po siya sa pagdinig? Yes, of course. Kaya nga at least twice namin siyang naimbitahan through the office of the Speaker, Boji D. Hindi naman siya dumating para ipahayag yung nanginayang nga rin kami sa Blue Ribbon kasi dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya sa kanyang mga pananalita. Opo. Pero batay po doon sa video statement ngayon na yun ni dating House Speaker Martin Romualdez, ano po yung basa ninyo? Meron ba talagang makukuha tayo doon sa mga statement na yon ng dating speaker na maiuugnay talaga natin sa lawak ng flood control scandal po? Well, apparently meron siyang mensahe. No? Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Doon nagiging interesado yung ating mga kababayan. At ganoon din, sa lahat ng mga nag-iimbestiga, gusto rin na naming malaman ano yung kanyang tinutukoy. Kasi sabihin na natin, medyo veiled yung kanyang message o yung kanyang threat. Pero kung walang detalye, wala ring saysay yun. So paano po natin yun malalaman, sir, unless magkusa siya? So siya po ba ay iimbitahin ng Blue Ribbon Committee at kung sakali ay kailan po yun pwedeng mangyari? Merong nakabitin kasi noong nakaraan, di ba? Apo. Lumabas yung dalawang testigo na staff ni Mr. Rico Ocampo na siyang tenant doon sa bahay na di umano ibinenta ni Doris Magsaysayho sa kumpanya na identified kay dating Speaker Romualdez. Pero yun, nakapangalan doon sa isang Raulito Paras na may, parang may law firm. Ayun gusto natin talakayin Kaya lang, medyo bitin din kasi wala, aside from the documents na naisubmit na ni Mr. Doris Magsaysayho, yung deed of sale, yung amount nandun, kaya lang nakiusap siyang kung pwede i-redact. Kaya redacted yung nakabacken yung cost ng pagkabenta. I think yun din ang isang naging basihan ng Ombudsman, kaya sila humiling sa CA para mag-issue ng freeze order, yung temporary, na good for 20 days or whatever number of days, na kung saan lilitisin kung may basihan ba na maging permanente yung freeze order. So nandun tayo ngayon. Pero sa party ng Blue Ribbon, nakabitin yun at hindi ito saklaw ng aming partial committee report kasi nga hindi kasama yung hearing number 8
Opo. ng Blue Ribbon Committee. Opo. Pero paano po yun, Senator Lacson? Kasi last week, merong statement yung Office of Congressman Romualdez. Pinag-i-inhibit nga niya yung Office of the Ombudsman. Kumbaga, wag siyang imbestigahan ng Ombudsman, ibang independent body na lamang po. E paano po kaya yung sa Senate Blue Ribbon Committee? Baka ganun din sabihin ni dating Speaker Romualdez na bakit ako iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee? Una-una, dahil pareho naman kayong Kongreso, di ba? Hindi, ano yan eh. Alam naman niya yung mandato ng mga committee ng both houses eh. So sila rin, nagkakaroon din sila ng pag-iimbestiga. Yung Quadcom nga, napakarami nilang natalakay at natuklasan. At katunayan, may mga na-file din silang kaso doon. So I don't think kukwestiyonin niya yung authority o yung mandate ng Blue Ribbon Committee o ng Senado as a co-equal o body. No? Opo. So kayo po, hihimukin nyo na lang po si Congressman Romualdez O na iimbitahin ba ulit? imbitahan, oo na. O, humarap ka sa amin, dumulinawin yung iyong mga sinasabi. As long as merong information na kailangan ng kanyang participation, and it seems that way, na meron talagang kailangan siya linawin, lalo pa nga't meron siya nilabas na mensahe, we'll keep inviting him. Dahil nga lang, maraming may mga issues na kailangan resolve muna eh. Kaya ang isang tinitingnan ko, as we speak, nakapag-draft na kami ng yung tinatawag kong chairman's report. O sabihin nating chairman's progress report. Kasi yung partial committee report, hindi ko ma-report out dahil nga sa kakulungan ng signatures ng mga miyembro. So para to get it over with, ang naisip ko, kasi may president naman ito sa nakaraan, na magsagawa na lang ng chairman's report. Katunayan, nagpadala ng mensahe yung unofficial, unofficial, nagpadala ng mensahe yung ombudsman kung pwedeng padala namin sila ng kopya ng aming tinatawag na partial committee report. Pinag-aaralan namin ngayon kung uubra ba na ipadala namin maski hindi pa ito na i-bring up sa floor, sa plenaryo. So ang isang paraan, at ito'y meron namang pinanggagalingan, yung chairman's report, yun ang pwede namin ibahagi sa Office of the Ombudsman. Nang sa ganun, magamit nila kung ano man yung ebidensya na wala pa sila at meron nakalap sa Blue Ribbon Committee para sa pagsasagawa ng kanilang tinatawag na preliminary investigation. So hindi to first time, sir. Ang naalala ko po, tama po ba, yung sa Blue Ribbon Committee investigation dun sa pork barrel scam, nagpadala o naghatid personally ng chairman's report si dating Senator TG Ginggona. Tama po ba? Totoo yun. Yun ang president. At nagamit ng ombudsman yun. So hindi na bago ito. So yun ang isa namin pinag-aaralan. Kaya naka-ready na, naka-draft na kami. Kinukumpleto na namin doon sa yung aming visual aids, para pag pinresent ako sa plenaryo, kilala nyo naman ako, pag nag-present ako, gusto ko maliwanag. Yes, opo. Hindi yung pulos sa salita lamang. Kailangan talaga may kaukulang, tawagin na nating resibo. Para maliwanag sa aking mga kasamahan at sa inyo na magmamasid o manonood sa presentasyon na talaga may pinanggagalingan yung aking sinasabi. So, nakapaloob doon yung pinaka-synopsis ng aming partial committee report. Pero ilalagay ko lahat yung attachments, lahat ng mga ebidensya na kalap namin para nang sa ganon, kasi we owe it to the Filipino people, Yes, na yung Blue Ribbon Committee, nakakawalong hearings na kami, wala kami pinapalabas man lang at least partial committee report. So doon na rin nakapaloob sa tinatawag kong chairman's report, yung nilalaman ng partial committee report kung hindi pipirma yung aking mga kasamahan. So sir, kung pipirma naman yung majority ng members, di well and good, hadanin ko na lang sa sponsorship speech. Mas maliwanag yun kasi pwede ako isa ilalim sa interpellation ng aking mga kasamahan. So sir, kung may chairman's report po kayong ilalabas, pwede nyo pong i-resume anytime yung pagdinig. Kasi sir, ang naalala ko ang gusto ho ninyo ay matakal muna sa plenary yung partial report bago kayo mag-resume ulit ng pagdinig. So, ayun po, pwedeng magpatawag na kayo anytime ng pagdinig pag nalabas nyo na yung chairman's report. Yes, that is one consideration na iniisip namin. Kasi kung mai-render ko yung chairman's report, that is also as good as sponsoring the partial committee report. So pwede nang i-resume yung hearing kasi at least nailabas namin as a matter of public record yung nilalaman ng partial committee report. Kaya kasi
mahirap eh. Kung hindi ko ma-sponsor at walang lalabas na committee report, para nakabitin sa ating mga kababayan. Ano ba nangyari sa dinabi-dami ng pagdinig ninyo, ang dami naman narinig, hindi nga nagagamit ng DOJ at hindi nagagamit ng Ombudsman para sa kanilang investigation. Remember, ang Blue Ribbon Committee, nag-iisang committee ito ng Senado, na bukod sa inquiry in aid of legislation, may karugtong itong investigations. Ito lang naman bukod tangi na merong N investigations. Meaning, pwede talaga mag-imbestiga aside from inquiry in aid of legislation. At nakakapag-recommenda nga ho kayo ng di ba, pagsasampa ng kaso. Tama. Tama yun. And then sir, pagka po magre-resume na kayo, ipatatawag po ba o iimbitahin ho ba ulit si Congressman Martin Romualdez? Mas maganda kung nandito na, nakabalik na o naibalik na si ex-Congressman Saldico para mas maganda yung nandun sila. Pati yung, sabihin natin, pati yung ilan doon sa 18 Marines na nag-affirm ng kanilang affidavit sa NBI, pwede naming ipatawag yon na kalakip yung kanilang sinumite na affidavit sa NBI. Pero Kasi hindi sir, naman lahat yung 18 nag-testify eh. gusto Parang niyo po 6 lang yata face-off? yung nag-affirm ng kanilang binanggit sa kanilang press conference o sa kanilang joint affidavit. Pero paano po yung Senator Lacson? Kasi sa kasulukuyan po, medyo vague din. Kumbaga hindi malinaw. Hindi Ano natin ba talaga maintindihan ang na si nangyari Zaldico. kay dating Congressman Zaldico? Wala rin pong update kung... Kasi may sinasabi na hindi rin daw alam ng Department of Justice kung nasan talaga. Kahit na nasa Czech Republic Kahit na nasa si Czech Republic yung Secretary. team natin, di ba? Ano ba talaga? Tsaka, isa pang tanong, Senator Lacson, kasi kayo po, may mga nare-receive din kayong mga intel eh. Baka meron din po kayo natanggap na impormasyon kung nasan talaga si dating Congressman Zaldico. Nandun na naman yung ating DOJ Secretary, si Secretary Vida. At magkakaroon ng linaw yan kapag nag-render siya ng report. Kasi sa ngayon, hindi nga nila alam kung saan party ng Czech Republic o saan party ng Prague naroroon si Saldico. Kasi nagkaroon pa nga ng pagtatalo kung siya may arestado, Yes, opo. pero under custody, hindi ba? So, kami kasi in my previous life, dalawa yan eh. Yung arrest, mag-iba yun doon sa apprehension. Pagka inapprehend mo isang tao, hindi pa to formal o legal na inaresto mo yung tao. Pero nandun na siya sa under your custody. Ngayon, yung formal arrest will follow depende sa circumstances. Ganun na nangyari kay ex-Congressman Saldico. Inapprehend siya dahil wala siyang kaukulang dokumento, undocumented alien. Pero hindi siya placed under arrest pa dahil wala naman basihan except yung wala siyang dokumentasyon. Wala naman siyang warrant of arrest sa Czech Republic. Wala naman siyang criminal case doon. So, yun ang kanyang status sa ngayon. Sa aking pagkaintindi, kasi naalala ko, nung nasa law enforcement kami, iba yung definition ng pagka-inapprehend mo yung isang tao kesa doon sa inaresto mo yung isang tao. Mas formal at saka mas legal yung aresto. Yung apprehended, ano yon, parang under custody mo siya, pero limitado yung paglalagay sa kanya sa custody dahil hindi pa siya formally arrested. Ganun ang kanyang status. Sa aking pagkaintindi dahil nagpahayag yung DOJ na hindi siya under arrest. Pero siya ay under the custody of the Prague law or immigration or whatever law enforcement agency nila. So yun ang kanyang status. So ang hindi natin alam kung siya ba ay nasa kustodiya pa o nakagawa siya ng legal na paraan under the Czech law, existing law doon, para magkaroon ng temporary liberty o kaya makawala. Hindi natin alam yon. Yun ang dapat nating alamin kapag nakapag-render ng report na liwanagan na ni Acting Secretary ng DOJ, Eric Vida, yung status niya. Yung present status niya. Sabi ni Isa kanina, parang palos. Ang dulas naman niya. Oo. Hindi naman. Hindi pa natin alam eh. Opo. Kasi kung undocumented, hindi natin alam yung umiiral na immigration law doon sa Czech Republic. Kung sa atin, more or less, alam natin yan na nakadetine siya sa immigration, sa Bureau of Immigration natin. Tapos nag-undergo siya ng deportation proceedings. Hindi natin alam yung kung ano yung umiiral namang immigration law o anumang batas na sumasaklaw doon sa pagkahuli kay Saldico. Opo. Hindi arrest huli or capture. Na-capture siya
dahil nga undocumented siya. Opo, Eh, yes. so ito po, Senator, so ibig sabihin ay ang gusto po ninyo, mag-face off sila. Ipatatawag po ninyo si Congressman Romualdez kung nandito na si Congressman Zaldico? Yes, kasi alam mo, importante sa akin, hindi ako huwes, pero base sa aking karanasan na rin sa investigation, sa intelligence, importante maobserba mo yung demeanor eh. Kasi kung mag-isa lang si Speaker, assuming na mag-attend siya, Opo. napayagan siya ng House at saka siya mismo magkusalon na mag-attend, wala ka masyadong way na para ma-check yung kanyang tinetestify. Pero kung nandyan si ex-Congressman Saldico, nandyan yung ilan doon sa sinasabing ex-soldiers na nag-deliver o kung maaari si Orly Gutesa pa, mas makakapagtanong kami ng simultaneously at malalaman namin, more or less mag-gauge namin, sino ba yung mas nagsasabi ng totoo, sino yung outright na nagsisinungaling. Mas mainam yung gano'n, mas kompleto. Opo. At least sa pananaw ng mga miyembro na mag-a-attend at saka sa publiko na rin, more or less magkakaroon sila ng idea kung sino yung mas totoo ang sinasabi kaysa sa hindi. Opo. Sir, dun po sa takbo ng inyong investigasyon, well, pati na rin sa ombudsman kasi tinumbok na si Congressman Zaldico kaya nga may kaso na siya sa Sandigan Bayan. As regards Congressman Romualdez po, siya po ba tinutumbok din po ng mga testimonya at ng mga ebidensya tungkol sa flood control scam? Isa lang, ang tatatandaan ko yung kay Orly Gutesa. Dangan nga lang, hindi na nga siya sumipot eh. Alam mo kung bumalik siya at na-subject siya sa further interpellation o questioning ng mga miyembro, mas liliwanag pa kasi may scrutinize yung kanyang testimony eh. While valid yung kanyang testimony, pero ano yun eh, one-sided eh. Opo. Hindi siya masyadong natanong at saka hindi na siya bumalik. So ibig So sabihin, hindi na validate. Yung kanyang pagsasalita na nag-deliver siya, Opo. walang corroboration eh. so Wala naman dokumento. So yun ang mahirap. Pero kung nandyan yung sabihin natin ilan doon sa mga ex-soldiers, tapos nandyan si Speaker Romualdez, tapos papatawag din natin uli yung i-recall natin yung sa Tamarind Road sa Forest Park. Medyo magkakatugma-tugma yun. Kasi sa ngayon, ang parang napanghawakan lang natin against former Speaker Romualdez, yung testimony ni Gutesa na nag-iisa. Plus yung sa ibang banda naman, yung pagkabili niya ng bahay na sa number 30 Tamarind, na dapat maipaliwanag kung saan ang galing yon. Kasi pwedeng sabihin natin, speculation, na pwede nang galing sa flood control projects. Kay Saldico, ibang usapin. Opo. Kasi inimplicate na siya ni Henry Alcantara, ni Bernardo. Katunayan, di ba may nabanggit si Alcantara na at least 35 billion yung nailagak ni Saldico doon pa lamang sa Bulacan. Kaya nga pinahanap pa nga siya ng ibang district engineering offices sa ibang probinsya dahil nga bumubukol na masyado sa Bulacan. So yung sa Nauhan, ganun din. Kasi nabanggit sa Blue Ribbon Committee hearing yung SunWest. Yung isang, may mga ghost projects doon sa Oriental Mindoro na naka-attribute na ang contractor, yung SunWest o kaya yung Triton o kung anumang kumpanya na identified kay Congressman Saldico. So ibig sabihin, sir, meron pong information na lumabas sa investigasyon ng Ombudsman na hindi po na-touch o naabot ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee kasi may ongoing preliminary investigation ng Ombudsman at sa katunayan nag-request na sila ng hold departure order, Precautionary hold departure order at napa-freeze nila yung assets po ni dating Speaker Romualdez. Yun ang hindi ko alam kasi bukod sa pinoward namin sa kanila na hawak na ng Blue Ribbon Committee, siyempre yung mga na-forward naman ng ICI, nasa kanila yun eh. Hindi naman namin saklaw yun at hindi naman alam ng Blue Ribbon Committee kung ano yung testimony ni dating Speaker Romualdez at saka yung mga ibang testigo pa na naipresenta sa ICI na hindi naman naipresenta sa Blue Ribbon. Pero meron ding mga ebidensya na kalap ang Blue Ribbon na hindi nahagip ng Ombudsman na nanggaling sa mga ibang ahensya na pinagkukunan nila ng mga ebidensya. So yun nga, dapat talaga magkatulong-tulong, ma-integrate yung effort para na sa ganon, mas luminaw, mas tumining yung tubig, ika nga. Opo, sir, isa na lang ako dito sa punto na ito. Meron ho bang mga
ebidensya o testimonya na tutumbok kay Presidente Marcos naman. Kasi sir, dun sa mga rally ng mga at saka mga komentaryo sa social media ng mga DDS at iba't ibang sektor, Laging ang gusto inuugnay pa sisihin, rin siya. sisihin ay si Presidente. Kasi kagaya dahil dun sa allegation na ni Congressman Zaldico Command na nagpadala daw ng pera o ng maleta daw sa bahay ng Presidente. Pero sir, dun sa mga ebidensya, mga testimonya, tutumbukin ho ba si Presidente dito? Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Saldico, walang evidentiary value yun eh. Kasi hindi man under oath yun eh. Di ba nga, babalikan ko uli yung nakaraan. Ang una naging suggestion ko, pumunta siya sa isang konsulada kung saan man siya nararoon para ma-authenticate yung kanyang isasalaysay. Dangan nga lang, napigilan ako noon ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, wala tayong hold kung sakali magsisinungaling. Paano natin siyang ma-cite for contempt o in contempt of the committee? So, ang ginawa niya, nagsalaysay siya sa Facebook eh. So, paano gagamitin namin gagamitin yung kanyang salaysay nang wala naman siya sa poder o yung kanyang testimonya, wala sa jurisdiction ng Blue Ribbon Committee. Ganon din yung kay Gutesa, valid yun. Di ba, inimplicate naman ni Gutesa si Presidente Marcos. Opo. Pero sabi ko nga, kung wala namang corroboration at hindi naman bumalik si Gutesa, paano natin maliliwanagan yun? Ay, ako last na lang po doon sa issue na ito, no. Doon po sa inyong partial committee report, mayroon po bang nagpahayag na ng pipirma na sila? Kumbaga nakasecure ba kayo ng additional signatures po para dito? Sa ngayon wala, except yung nababasa ko lang sa media. Kasi hindi naman ako lumalapit sa kanila dahil ang kagawian lang namin, di ba, sa floor, nabanggit ko na sa inyo ito, Opo. doon lang iniikot na namin, pirmahan ng pirmahan eh. Kasi maski naman pumirma ka, hindi ka naman bound na yun na yung ina-adapt mo eh. Pwede ka mag-interpolate, pwede ka mag-amend, pwede ka mag-dissent. Opo. Andun lahat yun eh. Kaya nagtataka nga ako, bakit hindi ako makakalap ng sapat na signatures dito sa aming partial committee report. Well, while I disagree with their position or yung kanilang decision, pero ginagalang ko yung kanilang pananaw, yung kanilang kung ano man yung reason nila, bakit ayaw nila pumirma. At naintindihan ko rin. Doon sa sarili kong pag-iisip, kung ano man yung dahilan nila, naintindihan ko sila. Pero hindi ako nag-agree sa kanila na ayaw nila magpirma. And then sir, ito po, sir, bilang kayo po ay ang tawag dito, malalim ang inyong intel, di ba? Sir, kasi ngayon, ang presidente at vice-presidente parehong may issue. Ang presidente, well, sa drugs, inakusan ng presidenteng nagda-drugs daw. Tapos ang vice president naman, allegedly siya at yung pamilya niya tumanggap ng pera from Sami Uy na drug lord. Di umano. And then may issue din pareho sila ng corruption related sa flood control. At yung kay VP naman ay sari-sari yung mga question sa kanyang kayamanan. So pareho silang may issue. Meron ho ba kayong information na baka merong ilang nagsasamantalang grupo, halimbawa na gusto itong samantalahin para pabagsakin ang gobyerno o ano man naiisip nila ang laban po sa administrasyon kasi pareho pong presidente at vice-presidente ang may issue? Hindi natin mayalis kasi may mga pahayag naman ginagawa yung mga ibang retired military officers, di ba? Na mayroong mga pahayag patungkol dyan. But as far as the Vice President is concerned, I don't want to go there kasi nga, potentially, if and when matransmit sa amin yung articles of impeachment, magiging senator judge ako. Kaya I'd rather not comment in whatever form or whatever manner tungkol sa yung kay VP Sara. Pero sa ngayon po, gaano kahanda yung Senado kung kayo nga po talaga magtutuloy-tuloy na bilang Senate Impeachment Court sakaling iakyat dyan yung articles of impeachment? Ang mabigat na nakaatang sa balikat ay kay Senate President Soto. No? And I can only sympathize with him kasi nga siya yung magururule. Kapag merong issue, halimbawa, merong pagtatalo yung prosecution at saka yung depensa, ano yung susundin niya? Isusustain niya ba yung tanong o i-overrule niya? Importante yon. Kasi kung hindi siya maalam, kaya nga sabi niya, nag-aaral na siya, nagka-crash course siya tungkol sa rules of court. Ako naman, ang bilang isang senator judge, magpapatutor din ako sa isang kakilala kong judge o mahigit sa isa para kung paano mag-conduct ng trial sa court. Remember, suppletory, i-apply suppletorily
yung rules of court, kung ano yung trial na nangyayari sa korte, i-apply sa o suplitory sa rules of impeachment ng Senado pag naging impeachment court na kami. So importanteng naunawaan namin na hindi kami lumabas na parang prosecutor o kaya defense panel. Kailangan kami, nakikinig lang kami doon sa pagtatanong ng prosecution team at pagko-cross-examine ng defense doon sa prosecution witness and vice versa. At nagte-take down lang kami ng notes para sa magkaroon kami ng informed decision. At kung meron kami hindi maliwanagan, doon lang kami papasok, magtatanong ng clarificatory questions. Hindi kami pwedeng mag-appear o mag-sound na para kaming member ng prosecution panel o kaya ng defense panel kasi hindi magandang pangitain yon. Sir, ano po ang tugon ninyo dun sa nagsasabi na ay meron ng desisyon yan, may alam na, boto na sigurado yan ng to boto, convict. kagaya kayo daw po, di ba si Attorney Salvador Panelo nagsabi, kayo daw po ni na Senate President Soto, Senator Risa Kiko Ontiveros. Pangilinan at Risa Ontiveros, sigurado nang iko-convict ninyo si VP. Well, yung opinion niya yun. Kaya lang, hindi ko nagustuhan sa kanya yung word na pusakal. Ba't niya kami tatawagin pusakal? Hindi kami pusakal. Doon lang naman ako, doon lang naman ako nag-react sa kanyang pag-describe sa aming apat. No? I don't know about the three of my colleagues, but ako, as far as I'm concerned, I cannot accept yung kanyang description na pusakal ako. Kaya ako nag-react sa kanya. And recently may nilabas din po kayong parang proposed schedule na magiging impeachment trial. Yun po ba na ipaabot yun na rin po kay Senate President Tito Soto? Nung nag-dinner kami para pag-usapan namin yung possibility na ma-transmit sa amin yung articles of impeachment. Kasi may mga iba-ibang suggestion. Yun ang sinuggest ko para makapagtrabaho rin kami sa umaga. Kasi may mga committee hearings, may mga legislative work o function na dapat namin gampanan. So kung maghapon kami na maghapon, wala na kaming committee hearing. Tapos hindi rin kami makapag-prepare para sa trial. Kaya lang sir, pag po sinunod yung suggestion ninyo, kailangang amyendahan yung impeachment rules. Ang natatandaan ko po sa impeachment rules 2 p.m. onwards, Monday to Friday ba? Monday to Thursday. Basta sir, pag pinasok po yung suggestion, amyendahan ng rules. So, ibig sabihin, may publication na naman na 15 days, lalakad yung araw, matatagalan ang daraos ng impeachment trial kung sakali man po na umakyat yung impeachment case. Yes, pero suggestion ko lang naman yun, hindi pa naman yung pinal. Sabi ni SP, i-discuss namin sa lahat ng miyembro ng Senado para ma-desisyon na namin, at least ng majority among us, kung ano yung dapat namin sunding schedule. Kasi yung sa akin, proposal pa lang naman yun eh. So, ngayon sir, kahit na sinasabi na meron pong mga pro o anti Sara Duterte sa mga senators, masasabi niyo ho ba na magiging patas kaya ang Senate o nasa individual decision na to? Ako, I can only speak for myself. Ako magiging patas ako. Kaya ayaw ko mag-comment nga whatsoever. No? Kung ano yung lalabas na ebidensya, at susundin ko kung ano yung nakapalob sa aming rules of impeachment, kung ano yung sa aking diskresyon bilang huwes, ang magiging boto ko, ibabase ko lamang doon. Walang ibang factor na titignan. Opo. And then ako last question ko na isa. Sir, babalikan ko lang yung sa issue ng destabilization kasi noong mga nakaraang administrasyon, sir, di ba? Pag may mga issue sa presidente, naalala ko, sasabihin ako, baka magbigay daan ito sa military adventurism pag nakikita nila na hindi maganda ang takbo. Sir, yung situation ngayon, hindi nyo ba nakikita o may nadidinig ho ba kayo na posibleng maging aksyon ng militar, manghihimasok ba sila sa situation given na yung presidente at vice-presidente pareho pong may kontrobersya o may issue laban sa kanila? Well, medyo definite yung meron talaga nag-attempt. Pero sa labas ng armed forces. Kung meron man sa loob, mangilan-ngilan siguro na nare-recruit. At ito naman sinagot na rin ng liderato ng Armed Forces of the Philippines. At sa loob naman, wala kaming, ako personally, wala akong namamonitor based sa aking mga contact sa loob ng military o sa PNP na merong ganyang mag-snowball na layunin. Pero definitely, meron nag-a-attempt. Karamihan yung mga retired officers. Okay. So, yun Pero sa palagay niyo ba magtatagumpay? Yun nga. Di ba? Hindi. As long as professional yung ating armed forces, and I would like to believe
na professional yung ating armed forces of the Philippines. Walang compelling reason para magkaroon ng military junta o kaya ng another people power revolution. Ayan. Ako may last question na lang ako pero ibang topic, Senator Lacson. No? Nakakausap niyo ho ba si Senator Bato de la Rosa? Ayan. Kasi hinahanap siya ng taong bayan. Hindi siya pumapasok sa Senado although nakabreak naman talaga yung session pero walang paramdam although meron siyang Pero video. sumusweldo daw. Sumusweldo, di ba? Direct na natin, sumusweldo. Meron ho bang paramdam sa Senado? Ano po yung magiging plano sa kanya? Wala. Ang alam ko, kumontak siya sa at least isa sa aming mga kasamahan na taga-majority. Pero sa Tuesday, meron kaming ethics committee meeting ulit. At hindi ko alam, hindi naman na ipapahayag pa ng chairman kung ano yung aming agenda. Pero sa tingin ko, isa yan sa tatalakayan namin muli. Yung kaso ni Senator Bato de la Rosa kasi meron niyang ethics complaint against him. Apo. So, hindi ko alam. Sa April 28, meron kaming ethics committee meeting. Nagpatawag yung chairman. Pero bilang chairman ng accounts committee, alam po ninyo sir kung sumusweldo pa siya, kumukuha pa siya ng sweldo o hindi? Kasi di ba kayo pinayuhan ninyo na wag na munang kumuha eh. Sumusweldo siya kasi unless ikusan loob niya na i-waive niya yung kanyang sweldo, wala namang mapagpigil para hindi bigay yung kanyang sweldo. Opo. For transparency lang po at kung pwedeng i-reveal, no, magkano ho ba sweldo kada buwan? Ang sweldo ko, yung cheque na natanggap ko, parang nasa mga 237 o 277,000 pesos buwan-buwan bilang senador. Ayun, so yun ang natatanggap niya. Bukod po sir, di ba may allowances kapag ka po chairman ng committee or member ng committee? Ano yun? Hindi personal yun. Apo. MOE yun. Gagamitin yun para sa opisina. Okay. So, Sweldo lang talaga, pero yung MOE ng opisina yun. Ngayon, kung merong miyembro ng Senado o ng Kongreso na binubulsa yung lahat ng pondo ng opisina, nasa kanila na yun. oo nga. So, di ba unfair yun? Kayo nagtatrabaho, merong isa kayong kasamahan hindi naman nagtatrabaho pero sumusweldo. Sa amin, sir, ng mga taxpayers, unfair yun. Oo. Hindi ako makapag-komento kasi wala akong moral ascendancy kasi nagtago rin ako noon. Sumweldo rin kayo nun, sir. Kaya pasensya na. Mahirap mag-comment ng ikaw mismo. Nangyari sa buhay ko yan once upon a time. So ayoko na mag-comment kasi sabi ko wala akong moral ascendancy. Hindi ako tulad ng iba na bato ng bato. Siya naman pala ganon din. Apo, naunawaan po namin. Opo. So, sir, basta sir, tawag dito, yung inyong panawagan stands na magkusa na lang. Magkusa. Oo. Yes, personal decision niya yon, no? Individual decision niya yon. Kung gusto niya magkusa dahil yung public opinion, lalo ng mga taxpayers, stack up against him. So, decision niya yon. Paubayan na lang natin sa kanya yon. With that, sir, maraming salamat po. Abangan po namin Hindi po uminit ang ulo ninyo. Oo nga. Hindi ngayon. Hindi ngayon. Kasi babait yung dalawa. Thank you. Salamat po, sir. Abangan namin yung chairman's report. Salamat po, Salamat po. Ingat po kayo Thank you. palagi. Thank you po mga kapuso. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ang oras. Ang oras natin. Hilingan, walang pinoprotektahan.